Hindi lang pala sa Department of Education at Office of the Vice President ang korupsyon, kung totoo ang mga nangyayari. Ito po ang paniniwala ni Mayor Magalong ng Baguio City. Sa mga interview sa kanya ng media, tahasan niya sinasabi ang korupsyon sa Kongreso. Pero bakit, nuulit ko, bakit tahimik si Speaker Romualdez dito at mga congressman? Ang Kongreso, hindi naman nila lahat. Ang mga congressman at speaker ang tinutukoy dito ni Mayor Magalong. Pero bakit kayo hindi makasagot at hindi kayo sumasagot? Pakinggan po ninyo itong interviewing ito ng mga media sa Mayor ng Baguio City. Alam mo, katotohanan lang naman sinasabi natin. Ano? There's an allegation about the 777 na based doon sa aming pagtatanong din at based doon sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman. Na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million AIX or AKAP, 7 million na MAIP, and 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, di 21 times 4. Dismayado ang alkalde ng Baguio dahil aniya lumalabas pa na tila galing mismo sa sariling pera ng mga mambabatas ang ayudang ipinamimigay sa mga tao. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo na ito, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat yan, na social welfare, yung MAIP, DOH yan. Tapos yung tupad, dole. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Sinabi rin ng alkalde na hindi naman trabaho ng mga mambabatas ang mamigay ng ayuda kundi ang gumawa ng batas. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel sa mga pondo ng DPWH. Meron din sila sa pondo ng DA, meron din silang pondo sa education. Nandiyan lahat eh. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Gayunpaman, naniniwala si Magalong na hindi lahat ng mga mambabatas Hindi naman nila lahat. Pero, matindi po yung sinasabi niyan. Speaker Martin Romualdez, sagutin mo yan. Ikaw at ang mga congressman ang binibintangan ni Magalong, matapang na humaharap sa media, hindi press release. Hindi chismis. Humaharap sa mga interview. At marami na nag-interview, nag-viral na itong mga paliwanag na ito at akusasyong ito ni Mayor Magalong, Benjamin Magalong. Bakit hindi nyo masagot? Bakit nananahimik kayo? Pera ng bayan ito. Tama naman ang sinabi ni Magalong, hindi naman trabaho ng congressman mamigay ng pera o makialam sa pera. Kung hindi ang trabaho nila, gumawa ng batas. Pero bakit dumadaan sa kanila? Yung mga dapat daw ay dumadaan sa mga local executive at sa executive department. Kasi dapat executive department nagpapatupad ng mga ganyang programa. Bakit nga congressman? Napupolitika. Kapalit ng boto, kapalit ng kung ano. So Speaker, magsalita ka rito para magkaroon ng kredibilidad. Sabi ko nga, hindi lang pala Vice President, OBP or DepEd ang merong di umanay korupsyon. Mukhang pati sa congressman. Ay anong kredibilidad ng Kongreso sa investigation and aid of legislation or oversight function kung kayo pala ay under investigation din? Kung ating papakinggan itong series ng mga interview at expose ni Mayor Magalong ng Baguio City ay nakakalula. Nakakabahala. Parang garapalan ng korupsyon na ang sangkot ay mambabatas. Hindi ko naman nilalahat dahil hindi naman niya nilalahat. Ilang mga mambabatas o may mga mamabatas. Kaya pala si Speaker ikot ng ikot Luzon, Visayas, Mindanao kasama yung mga congressman. Yung pala yung shorty na tinatawag. Yung pag-ikot na yan, dyan pala yung ayuda, dyan pala yung tupad, dyan pala yung medical mission na may kapalit na pera. Dating 77, 7-7, ngayon 30 na. Wow! Pinaparti-parti nyo ang pera namin? Pinagpaparti-partihan nyo ang pera ng mamamayang Pilipino kung totoo yung sinasabi ni Magalong? Ang kapal naman ng apog nyo, hirap na hirap ang mamamayang Pilipino.
Naniniwala ang mamamayang Pilipino sa investigasyon ng Kongreso, Quadcom, Blue Ribbon Committee, Appropriation Committee, na akala ng marami, totoong kayo naghahanap ng katotohanan, ay kayo naman pala under investigation din. Aba, hindi ako umisabi nito, hindi ang channel na ito. Ang may sabi ay si Magalong, mayor ng Baguio City, elected mayor, retired general. Hindi yan magsasalita ng walang basihan. Hindi yan haharap sa serious investigation or interview ng media kung chismis yan. Dahil hindi naman chismoso siguro yung general na yan at mayor na yan. Kung merong nasa likod ng expose ni Magalong na ito, kung sino man, ang lakas ng loob ni Magalong. Pero kung wala naman, dahil sa kanyang personal na observation at monitoring, aba, sumagot kayo, Mr. Speaker. Sumagot kayo, mga congressman. Huwag kayong magtago sa inyong kapangyarihan dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Kawawa naman si Pangulong Marcos. Kawawa ang ating taong bayan kung ganito. Ginagawa lahat ni Pangulong Marcos na mapatino ang kanyang pamahalaan. Pero ikaw, Speaker, ikaw ay preskasi ng Pangulo. Dapat ikaw ay nagmamalasakit, maiwasan ng ganito. E di sagutin mo ito kung hindi totoo. At kung hindi ito totoo, mag-imbestiga ka. Di ba sabi mo ni isang araw, nung kayo magbalik after ng Christmas vacation, tuloy ang investigasyon, hindi kayo papipigilan. Hindi kayo kahit pigilan ng kahit sino. Gagawin mo ang lahat ng trabaho. O di, paimbestigahan mo ito. Pati yung sarili mo, paimbestigahan mo. Kung sino mag-iimbestiga, ang Commission on Audit o kung sino man. Kasi nakakapanghinayang, nakakapanlumo, nakakalungkot na ginagawa lahat ni Pangulong Marcos para mapaganda ang kanyang gobyerno at ang taong buhay ng taong bayan, eh ito naman palang speaker at mga congressman ay di umano'y sangkot sa ganitong, tama ba yun? Sila namimigay, nagpapartihan ng pera. Sabi ni Magalong, hindi ako may sabi niyan. Mayor Magalong, buhay na buhay ang kanyang mga pahayag sa media. Pero ilang linggo na kong pinag-uusapan at ini-expose itong isyong ito. Ayaw ko nga patulan sana ito. Dahil baka ako may nasa likod lang nito o paninira lang. Pero hindi eh. Serious yung interview eh. Sunod-sunod yung interview sa maraming media at social media. Ibig sabihin, pinaninindigan, pinangangatawanan, desidido si Mayor Magalong, retired general, sa kanyang mga expose at sinasabi sa korupsyon against the speaker at mga kongresista. Hindi naman niya linalahat. Magsalita kayo. Huwag niyong daanin sa deadma or ibabaliwala niyo dahil pera ng bayan. People's money. Kung hinahanap niyo ang ibang katiwalian ng ibang opisyal ng gobyerno, abay dapat managot din kayo. Kung wala, sagutin niyo at ipaliwanag niyo. Kung totoo ito, may pananagutan kayo. Tama-tama mag-ieleksyon. Huwag nang iboto yung korap na mga congressman. Huwag nang iboto yung mga nagnanakaw ng pera ng bayan dito sa eleksyon natin sa Mayo. Kung gusto natin tumino ang pamahalaan, kung gusto nating matulungan ang kampanya ni Pangulong Marcos, good governance, matinong pamahalaan under President Marcos, ayan ang ating magagawa. Huwag nating tulungan sa eleksyon ang mga posibleng corrupt politician from local to national. Senador, congressman, party list, district congressman, mayor, gobernador. Kasi malawakan ng sabuatan, sabi ni Magalong. Malawakan niya. Kawawa ang taong bayan sa mga taong ito. Grabe. Please like, share na video. Sabi ko naman sa inyo, ang aking mga channel may paninindigan. Basta argabyado ang mamamayang Pilipino, basta tayo ay inaabuso ng kahit na sino, kahit kakampi pa ng gobyerno yan, hindi natin palalampasin. Katulad nito, Mr. Speaker, mga congressman, managot kayo, magpaliwanag kayo. Kung hindi, baka maniwala ang taong totoo ang lahat ng sinasabi ng matapang na Mayor Magalong ng Baguio City. Please like, share, huwag po niyong kalimutan para makarating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang pinag-uusapan dito.